Para mabawasan ang bilang ng mga kababaihang nagkaka-cervical cancer, pinaplansya na ng Health Department ang bakunahan kontra human papilloma virus o HPV. Pagugulungin ito sa paaralan at target bigyan lahat ng batang babae. Nakatutok si Ian Cruz. Tuwing Enero, ipinagdiriwang ng World Health Organization ang Cervical Cancer Awareness Month. Ang cervical cancer kasi, ikatlong uri ng cancer na madalas tumatama sa mga kababaihan. Sa huling talangan ng International Agency for Research on Cancer ng WHO, nasa 8,549 ang mga Pinay na tinamaan ng cervical cancer. Halos kalahati sa kanilang namatay noong 2022. Kabilang sa namatay sa cervical cancer, ilang taon nang nakakaraan ang tiyahin at 27 anyos na pinsan ni Maricel. Kawawa po, lalo pa yung pinsan ko, may isang anak po yun na naiwan maliit pa noon. Base sa pag-aaral ng WHO, 95% ng cervical cancer cases dahil sa human papilloma virus, isang uri ng sexually transmitted infection na nakukuha sa skin-to-skin contact at pakikipagtalik. May ilang kaso ng HPV na kusang nawawala kahit walang sintomas at gamutan, pero may mga kaso ring nauuwi sa pagiging cancer. Para maiwasan yan, itinutulak ang pagpapaturok ng HPV vaccines habang bata pa lang. So bago pa siya maging sexually active, dapat nabibigay na. And we estimate that the best age for that is around 9 years old. Hindi naman po ibig sabihin hindi na siya pwedeng ibigay later in life, meron rin po yun. Pero for preventive measures, the best po talaga is at that age. Ngayon, pinaplansya na ng Department of Health ang rollout ng bakuna na sa second quarter masisimulan. Mahal yung HPV vaccination, 4,000 per dose, 2 doses, 8,000 per 9-year-old girl. Pinondohan na ako ni President for 2025. For 2025, we can vaccinate all Filipino girls. And ang effect niyan, mawawala ang cervical cancer. Makakatuwang ng DOH sa programa ang Department of Education dahil sa mga eskwelahan gagawin ang pagbabakuna. As of January 6, mahigit kalahating milyong babaeng grade 4 students na ang nabigyan ng first dose ng HPV sa school-based immunization program. Target na madagdag dyan ang halos 1 milyong grade 4 students sa pampublikong paaralan pa lamang. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nasa private school na bibigyan din ng libreng 2 doses ng HPV vaccine na 6 months ang gap ng pagbabakuna. Voluntary lang din ito. Sa tanong naman kung may side effect, ito po ay magkakaroon siguro ng konting pagmamanhid, may konting pagkabugbog, pagkabagong bigay, pero hindi naman po yan na tumatagal dahil pag nabigyan rin ng yelo or nalagyan ng cold compress, no, wala rin po yan. May mga ibang possible side effects na very minor and very mild. Some patients will get a fever, pero beyond that, wala naman po tayong naitatala na mga serious side effects pagdating dito sa bakunang ito. Si Maricel, suportado ang bakunahan. Magpabakuna po tayo para po sa ma-avoid tayo sa mga sakit na cancer. Gayun din ang ilang magulang na aming nakapanayam. Payag po ako kasi hindi naman nila yun ikukuhan kung hindi makakabuti sa mga Pilipino. Okay naman po para sa kalusugan niya naman po. Kababaihan ang nagkakaroon ng cervical cancer kaya naman sila ang target na mabigyan ng HPV vaccine. Pero ayon sa DOH, maging ang mga kalalakihan, tinitingnan din na mabigyan ng nasabing bakuna. Kapag ang lalaki ay nabigyan ng bakuna nito, hindi na rin siya madadapuan ng human papilloma virus or HPV. Kung hindi siya madadapuan ng HPV, sa kanyang magiging future na mapapangasawa or makakasama na kababaihan, hindi na niya maipapasa ang virus na ito at hindi na magkakaroon ng cervical cancer. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nagpaliwanag sa may giit na may mga programang nakalatag kontra traffic yung 3 lungsod sa bansa na kasama sa listahan ng mga syudad sa buong mundo na may pinakamabagal na usad ng trapiko. May sagot din ng MMDA na iginiit na gumanda umano ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Moro. Pasok sa top 10 na slowest sa pinakamababagal na trapiko sa mundo ang lungsod ng Davao na pumang-8 sa mga inaral na lungsod sa buong mundo ng kumpanyang TomTom. Sa Traffic Data Company na taunang naglalabas nito.
Ayon sa TomTom, isa sa kanilang naging panukat ay datos na nakuha nila mismo sa mga driver sa mga lugar na pinag-aralan. Kumakain umano ng lampas kalahating oras kada 10 kilometro, ang pinakamabagal sa Pilipinas. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Davao, dumami ang investment sa lungsod kaya marami na rin ang dumayo para doon magtrabaho. Mahirap naman daw na palawakin ang mga kalye dahil lumang syudad na ito. May mga nakalinya naman daw ng mga proyekto tulad ng Bukana Bridge na inaasahang matatapos sa huling quarter ng taon at mga bypass roads. Number 14 naman ang Maynila na 32 minutes and 10 seconds inaabot umano kada 10 kilometrong biyahe. Pahirap para sa estudyanteng si Seychelles na taga Rizal at sa Maynila pa nag-aaral, lalo na kung maaga ang klase niya dahil 3 oras halos ang kanyang biyahe papasok pa lamang. Ano po, minsan po 4:30, ganun, 5, ganun po. Hirap. Opo, nakakapagod. Na yung puyat po, hindi po kasi nakakatulog ng maayos minsan. Ayon sa Manila LGU, hamon daw talaga ang traffic dahil ang Maynila raw ang pinaka-congested o masikip na syudad dahil sa luma nitong landscape at nasa 2 milyong daytime population o bilang ng tao sa kalye sa araw. Pinagsisikapan naman daw na maibsan ito sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng rehabilitasyon ng Lagos Nilad Underpass at regular na clearing operations. Pero kailangan din daw talaga ng disiplina ng mga driver, motorista at mga pedestrian. Ang Caloocan nasa number 26, aabutin daw ng 31 minutes ng biyahe kada 10 kilometro. Naabutan namin ng mga traffic enforcer sa syudad na tila nagpapastol na ng halo-halo mga pampublikong sasakyan at mga truck para maibsan ang traffic. Ilang oras ang ginugulong sa traffic, sir? Mga 20-15. Mabilis na yun? Opo, mabilis na po yun. Ang sabi ng Caloocan LGU, meron silang 1.7 milyon na mga residente kaya tinuturing sila sa mga pinaka-populated na mga syudad sa Pilipinas. Bukod dito, gateway din daw ito o daanan papuntang Metro Manila ng mga taga-norte at ibang probinsya. Aktibong ipinapatupad naman raw ng lokal na pamahalaan ang mga polisiya sa traffic kasabay ng pagpapaganda ng mga kalsada. Sa sariling pag-aaral ng MMDA, hindi naman daw ganon kalala ang traffic sa Metro Manila. Para ka nga daw nagdadrive sa Madrid sa Spain kung hindi mas mabilis pa. Tuwing peak hours, 24 minutes sa kada 10 kilometro ang bilis ng biyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang naitala ng MMDA noong isang taon. Mas mabilis ng 50 segundo noong 2023. Dapat hindi po tayo rank number 14. May magandang ipinapakita rin daw ang bagong traffic survey dahil bumababa ang mga ito sa ranking. Kahit pa padami pa ng padami ang mga sasakyan sa kalsada na umabot sa 3.6 milyon araw-araw noong isang taon. Nag-i-improve naman po yung traffic situation natin due to the interventions nga po na in-implement natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Daang libong deboto ang nakipit senyor sa tradisyonal na Penitential Walk with Mary. Maki-update tayo sa iba pang aktibidad sa Sinulog 2025 sa live na pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico! In honor of Santo Niño. Yes, Emil, 2 araw nga bago ang pista ng Santo Niño dito sa Cebu, isinagawa ang 2 malalaking religious activities na highlight ng pista. Mula sa Fuente Osmeña Rotunda sa Cebu City, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño, iprinosisyon ang imahen ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ang patrona ng Cebu. Ayon sa pulisya, umabot sa 300,000 deboto ang lumahok sa prosesyon na may mga bitbit na imahen ng Senyor Santo Niño, Birheng Maria at mga kandila. Ang taunang Penitential Walk with Mary ginagawa sa huling araw ng 9-day novena na bahagi ng 460th Fiesta Señor celebration. Pagdating sa Basilica, nagkaroon ng Misa de Traslasyon. Kasunod nito, inilabas na mga imahe ng Santo Niño at Birheng Maria para sa traslasyon papunta sa Mandaue City, kung saan nag-abang ang libu-libong deboto sa kalsada. Sa boundary ng Cebu at Mandaue City, isinagawa ang ceremonial turnover ng mga imahen kung saan nakaabang ang imahe ng patron ng Mandaue na si San Jose. Sa traslasyon nagaganap ang panagtagbo o pagpang-abot ng Sagrada Familia o Holy Family. Dumiretso ang motorcade sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue kung saan isinagawa ang Welcome Mass.
Mamayang hating gabi, isang traslasyon rin gaganapin mula Mandaue City pa Lapu-Lapu City bilang paghahanda sa fluvial procession sa Mactan Channel bukas ng umaga. Mao kana sa crisis, importante nga dili ita mag-give up sa paglaom. Magkapyot kita sa paglaom. Ang paglaom dili konsepto, ang paglaom persona, si Senyor Santo Niño. Sa Cebu City, binuksan rin kaninang umaga ang Devotee City ng LGU para may matutulugan ng libre ang mga dumarayo para sa pista na walang matutuluyan. For a better future. Second, Emil, dito sa Basilica Minore del Santo Niño, nagpapatuloy sa ngayon ang Novena Mass, itong huling araw ng nobenaryo. Bukas, sa bisperas ng pista sa umaga, gaganapin sa Mactan Channel ang fluvial procession. Nasasalihan na mahigit 300 mga sasakyang pandagat. Sa hapon naman gagawin ang solemn foot procession. Samantala, sa linggo na nakapistahan ng Senyor Santo Niño, gaganapin ang inaabangang Sinulog Grand Parade. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Para ganahan ang mga kababayan nating magtapon sa tamang lugar, ang grupong ito ng grade 10 students bumuo ng trash can na pag hinulugan ng plastic bottle, pwede nang makacharge ng gadget. Silipin natin ang kanilang prototype. Tara, let's change the game! Pinaghahandaan pa rin natin ang La Niña. Kung noong nakaraang taon, ganitong mga pagbahana ang tiniis ng marami. Paano pa kaya kung tumindi ang mga pag-ulan? Nakalala ng mga baha ang mga plastic waste na bumabara sa mga daluyan ng tubig. Na may iwasan sana kung maayos nating tinatapon ang ating mga basura. What if ang patapong plastic bottle? May kapalit na kuryente pang charge ng gadget. Tamang incentive lang para itapon ng tama ang basura. Introducing ang TrashBot. Dinevelop ng grade 10 students na sina Alfred, Tristan at John ng Parang High School. So from our first-hand personal experience po, kahit provided na po yung trash can for plastic bottles, is hindi po rin po siya sinusunod para rin po mag-promote ng proper waste management. Ang TrashBot, Arduino-based at sila mismo ang nag-program. Nilagyan ng ultrasonic sensors para ma-sense kung may nagtapon ng bote. At para mas-sustainable, power din ito ng solar panels. Mga kapuso, para malaman natin kung paano gumagana itong TrashBot, ito mismo yung kanilang prototype. Isang plastic bottle will grant us 5 minutes of charging. So, pwede tayo hanggang 3 plastic bottle. So, ilagay muna natin itong plastic bottle para ma-detect ng ultrasonic sensors. Ayan. TrashBot, count 1. Ibig sabihin, 1 bottle lang inilagay natin. Pipindutin lang natin itong 1. Ayan. So, naka-timer na tayo. Pwede na nating i-charge itong cellphone. At ayan. Charging na ang ating gadget. Ang TrashBot, naging finalist sa Regional Science and Technology Fair sa ilalim ng Science Innovation category. Yung plano po namin is mapaganda and mas maging matibay po yung aming TrashBot. O di ba mga kapuso, isang innovative idea from our grade 10 students para ma-motivate ang publiko na itapon ng wasto ang mga plastic bottles. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mahalagang malaman ng maaga kung may sakit o kakaibang kondisyon ang isang sanggol na kapapanganak pa lamang para maagapan at mabigyan ito ng tamang medikal na atensyon. At ang isa sa solusyon dyan, pagpapa-newborn screening na ikinasa ng DOH Calabarzon at GMA Kapuso Foundation sa Lipa City. Kahit hirap sa buhay, pinag-iipunan daw na mag-asawang Agnes at Richard ang newborn screening ng 2 buwan na anak na si Baby Dave. Sisikapin ko pong gustong-gusto ko talaga mapa-newborn screening. Kaya nang mabalitaang
may libreng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang DOH Calabarzon sa Lipa, sa Batangas, ipinalista niya ang anak. Lagpas 20 sakit po ang pwede nating ma-detect sa newborn screening. Kinuhanan ang mga sanggol ng sampol ng dugo na dinala at tinest sa Newborn Screening Center, Southern Luzon. Sa 38 sanggol, 2, kabilang si Baby Dave, ang kailangan dumaan sa counseling ng doktor. Ang isa dadaan sa confirmatory test sa tulong pa rin ng GMA Kapuso Foundation at DOH Calabarzon. Isang sanggol ay nakitaan ng hemoglobin E3. Hindi sakit. Isa siyang katangian sa dugo. Posible yung magiging future anak o supling ang magkakaroon ng sakit na hemoglobin E disease. Kaya lalaki naman po ng normal ang mga batang may hemoglobin E3. Importanteng ipakita natin ito sa pediatrician para po maipaliwanag sa magulang yung reproductive risk or yung impact nito sa paglaki ng bata. Kahit walang dapat ipag-alala, sila Agnes, ipinakonsulta pa rin natin si Baby Day. Actually, maganda yung weight, tsaka for height niya. 2 months lang siya pero yung weight niya nasa 6 kilos na. So, kasi ito si baby, nung tinanong ko si mami, lagi siya nagpapa-breast milk or breastfeeding talaga siya, pure. Binigyan na rin natin ng regalo ang mga baby. Sa mga nais sumuporta sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.